Kapatid, magandang araw po sa iyo kapatid. Nakita mo ba ito kapatid? Pag-usapan natin kapatid. Sa buhay natin kapatid, wala tayong matatakasan kundi lahat po tayo dumating sa kamatayan. Pag-usapan natin ang kamatayan kapatid. Kapatid, ako kapatid, habang naglalakad ako kapatid, ipinakita ng Panginoon sa akin yung buhay ko. Kapatid, habang naglalakad ako kapatid, may isang kasama ko kapatid, sinabihan ako na 31 lang edad ko. Takot din akong mamatay kapatid. Habang umabot ang birthday ko kapatid, naisipan ko kapatid na nabawasan yung buhay ko. Dumating naman ang sunod na taon kapatid, nabawasan na ng pangalawang buhay ko. Kapatid, natakot talaga akong mamatay. Kaya humihiling po ako sa Panginoon. At bawat dating ng aking birthday kapatid, pinungunahan ko na bago man matapos ang oras. At hiniling ko sa Panginoon yung buhay ko. Nagabayan ako, malakas. At wala na akong hinihingi na regalo sa Panginoon kundi yung buhay ko kapatid. Dahil lang sa pangailangan kapatid, at kailangan natin habang nabubuhay po tayo, hiniling ko din sa Panginoon kapatid ang pangailangan natin. Kahit saan man tayo sa mundong ibabaw dito kapatid, at pumapasok tayo sa isang lugar, kung maabot natin ang gusto natin at maabot man pero hindi naman kaloob ng Panginoon, madaling mawala kapatid. Aking hiling sa Panginoon kapatid, pumasok man ako sa isang lugar, ay kalooban ng Panginoon matanggap ko. Kasi ang kalooban ng Panginoon kapatid, pag natanggap mo, hindi ibibigay ng Panginoon sa iyo basta-basta lang na mawawala. Yan kapatid, na-realize ko kapatid na ang ibinigay ng Panginoon ay natanggap ko na. Nagbigay ang Panginoon na hindi dapat dahil mawawala. Habang buhay ka pa sa lupa, ay kailangan ko ding maibigay sa mga mahal ko sa buhay. Kasi kapatid, ipinakita din kasi ng Panginoon sa akin kapatid nung nasa harap ako ng pinto at nakiusap ang isang babaeng busis at nadinig ko at ang sinabi niya at sinabi ko, bakit ako'y nandito harap sa pinto? At ang sagot naman ng babae kapatid, ako'y patay na. Kung patay naman ako, sagot ko sa babae, saan ang Diyos? Hinahanap ko ang Diyos kapatid. Kasi pag ikaw'y patay kapatid, wala ka nang hanapin kundi ang Diyos. Ang sagot naman ng babae, ikaw'y nahiwalay. Ni kapag kasundo ka kay Satanas, na ang nagkapagsundo daw ako kay Satanas kapatid kasi mayroong ari-arian, kayamanan, at ibinigay ko sa asawa ko kapatid sa pangalawa kong asawa. Kaya natakot kasi ako na kung pag ako'y namatay, ay naisip ko ngayon, kasi alam ko kasi ang kamatayan ko kapatid, kaya ibinigay ko na agad sa asawa ko kaysa mawala. Yun ang dahilan kapatid, nandoon ako nakaharap sa pinto, na naisip ko yun pala ang kasalanan ko, na bakit ako'y nahiwalay sa Diyos, na hindi din ako makapasok sa pinto. Kapatid, na-realize ko kapatid na ibinalik kasi ng Panginoon yung ako, ang aking iniisip na kung paano din ako nahiwalay sa Diyos. Naisip ko kapatid na sa aking pagbalik sa aking iniisip, ang aking anak kapatid, hindi ko naibigay ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon kapatid ay binalik ako ng Panginoon sa nakaraan. Naisip ko kapatid, nandito pa ako sa lupa, hindi pa ako nailibing, hindi pa ako patay, kasi nagising ako. Yun lang pala'y panaginip. So panaginip kapatid, pangitain ang tawag kapatid, panaginip or pangitain, ipinadaan sa ganun na pamaraan kapatid, pakiusap ng Panginoon sa akin. Kaya nandito pa ako kapatid, kaya gagawin ko lahat kapatid bago man tayo humarap sa pinto o bago man tayo mamatay. Kailangan maiayos lahat at maibibigay sa ating mahal sa buhay na hindi mapapahamak ang mahal natin sa buhay. Ganon din tayo kapatid. Kaya kapatid, walang ibang makatulong sa ating kapatid kundi tayo lang. At may makatulong sa ating kapatid at ating paglapit sa ating Panginoon, tanggapin natin ang Panginoon. Yun ang pinapangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan kapatid. Na-realize ko kapatid na ang buhay sa ibabaw na ito ay nakakapagod. Araw-araw, bukas magising ka, trabaho, kakapusin ka pa rin. Pero sa paglapit ng Panginoon kapatid, ay ginaguide ka ng Panginoon, hindi ka niya pabayaan. Kaya kapatid, kahit nasa ibabaw ng lupa tayo kapatid, at naniniwala ko kapatid na walang imposible sa Panginoon, kaya hindi ka mahirapan at mabibigatan kasi kasama mo na ang Panginoon.
Kung sa buhay na walang hanggang kapatid, doon yun sa kabilang buhay kapag ikaw'y namatay na. Kaya makatanggap ka ng buhay na walang hanggang. Kung ganun ang ginagawa mo na buhay ka pa, na inaayos mo na ang buhay mo at ipinarating mo sa sa buhay. Kaya kapatid, hindi naman sa pagmamadali ang buhay natin, kundi ito po'y mensahe sa lahat na ipinadaan sa pamamaraan ng ganito na pamaraan para mai-share ko kapatid. Kaya ang tawag sa akin kapatid, messenger ng God, na hindi lang sa sarili ko kundi pangkalahatan na mahal sa buhay. Kapatid, kung narinig mo ito kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya God bless. Kapatid, salamat.